Sa kabilang banda, tumatakas na ang grupo ng Deputy Lord, dahil hindi na nila kayang harapin ang mga Beast Wave, kaya mas uunahin na nila ang kanilang sariling buhay na makaligtas. Nagpapanat din ang mga tao habang wasak na ang syudad at nagkalat ang mga halimaw. Nagsisigawan sila, nagmamakaawa sa makapangyarihang mandirigma na huwag silang iwan. Hiling nila na iligtas sila, tinatanong kung bakit sila inabandona gayong ipinadala raw ito para protektahan sila. Sinabi ng Deputy Lord sa kanyang alagad na sa pagpigil pa lang ng pag-atake ng mga halimaw, 10 relikya na ang isinakripisyo nila at 5 sa kanilang mga halimaw pandigma ang nawala. Ayon pa sa kanya, nagampanan na nila ang tungkulin nila sa pagtatanggol. Sumang-ayon naman ang kanyang alagad, na hindi raw karapat-dapat ipaglaban ng buhay nila ang mga mabababang uri ng tao. Sa kabilang banda, umatake ang mga halimaw, malalaking nilalang na tila galing sa impyerno. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit, at ang bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa lupa. Ang pinuno nila, isang dambuhalang nilalang na may 2 ulo, ay umuungol ng malakas habang sinusugod ang kanilang mga kalaban. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Dao Zun sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi ng lalaki sa kanya na kahit ang Deputy Tower Master at ang mga Peak Tower Legends ay umatras na, kaya tiyak na babagsak na ang Longjing City. Tinanong niya kung ano pa ang silbi ng patuloy nilang pakikipaglaban. Ngunit sagot ni Dao Zun kahit sugatan at nakaluhod habang hawak ang espada, sinabi niyang dahil tumakas ang mga legend rank, silang mga titled fighters ang kailangang maiwan upang ipagtanggol ang mga sibilyan na nasa lungsod. Habang patuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki, bigla na lang umatake ang 2 ulong halimaw sa kanilang likuran. Nabahala naman dito si Dao Zun, kaya dali-dali niyang pinigilan ang halimaw para iligtas ang kanyang kasama. Habang ginagawa niya ito, umatake ang isang ulo ng halimaw, kaya nagsimula silang magpanik. Ngunit sa kabutihang palad, umatake si Spring ng kanyang kapangyarihan, upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa atake ni Spring madali niya lang napatay ang halimaw na walang kahirap-hirap. Kasunod nito, umatake din si Skelly ng kanyang Chaos Slash upang patayin ang mga ibang halimaw. Tinanong ng lalaki kung ang hawak ni Dao Zun ay ang kanyang Chao Star Reincarnation Blade. Ngumiti si Dao Zun at nagsabing, sa wakas ay dumating na siya, ang hinihintay nilang kakampi. Pagkatapos ang ginawa ni Skelly, bumaba na din ito habang nakaporma pa, dahil dito, natuwa si Dao Zun sa pagkakita niya sa kanya. Tinanong ng ating bida si Senior Dao Zun kung nasaan ang mga legend na ipinadala ng Peak Tower. Malungkot na tugon ni Dao Zun, sinabi niyang pati ang Deputy Tower Master at ang mga legend ay iniwan ng lungsod at tumakas. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung paano naman ang mga sibilyang naiwan sa lungsod kung tumakas na ang mga legend. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga halimaw na papalapit at mariing sinabi na kalimutan muna ang iba, kailangang harapin muna nila ang mga halimaw sa kanilang harapan. Umatake na ang ating bida. Tumalon siya sa ere habang bumabalot ng apoy ang kanyang braso. Buong lakas niyang ibinagsak ang kamao na may apoy, sabay sigaw ng kanyang teknik, Demon Suppressing Divine Feast. Mula sa kanyang suntok ay kumalat ang nakakasilaw na liwanag at apoy, na tumama sa mga halimaw at nagpabagsak sa kanila isa-isa. May isang lalaki na nagtanong kung sino ang mandirigmang may kasamang alagang halimaw. Nagulat siya dahil mas malakas pa raw ito kaysa sa mga mandirigmang legend rank na umatras. Ipinaliwanag ni Dao Zun na ang lalaking iyon ay si Spring, isang kilalang beast tamer na minsang nakapagtaboy sa kalaban mula sa Other Shore. Habang nagaganap ang labanan, sinabi ng isa pang mandirigma na habang nandyan si Spring, may pag-asa pang mailigtas ang Longjing City, hinikayat niya ang lahat na huwag sumuko. Pagkatapos noon, sumugod ang ating bida kasama si Skelly at sabay-sabay nilang inatake ang mga halimaw upang depensahan ang lungsod. Sa kabilang banda, biglang yumanig ang isang gusali habang may napakalaking halimaw na may mahabang mga galame na some-ire rito mula sa loob, naglabasan ng mga tentacle at tuluyang bumagsak ang gusali habang napapaatras sa takot ang mga tao sa ibaba. Pagkatapos ng pagkaguho, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na natatakpan ng makapal na berdeng balahibo at kumikislap ang mga berdeng mata. Ito ang long-bearded giant mountain king beast, isang halimaw na nasa rurok ng Void Cave Realm. Ang pagdating nito ay nagbigay ng mas matindi pang banta sa lungsod. Sumigaw ng napakalakas ang higanteng halimaw, bamuka ang malaking bibig nito at naglabas ng nakakabinging alon ng tunog na kumalat sa paligid. Sa lakas ng sigaw,
Yumanig ang hangin at tila umikot ang enerhiya sa paligid ng bunganga ng halimaw. Dahil dito, napasigaw din sa sakit ang mga tao, tinakpan nila ang kanilang tenga habang napapaatras at halos mawala ng balanse, ang iba ay napaluhod dahil sa sobrang lakas ng dagendong, hindi nila nakayanan ang presyon na dulot ng halimaw. Habang sumusugod ang malaking halimaw, mabilis na umatras si Spring at sinabi nito, na hindi nila maaaring hayaang patuloy na manakit ang halimaw. Naghanda si Skelly para sa kanyang malakas na atake, kumislap ang kanyang espada ng kulay rosas na enerhiya habang umiikot ang kuryente sa paligid nito. Buong lakas niyang winasiwas ang espada pababa, tumama ang makapangyarihang hiwa sa katawan ng malaking halimaw. Ngunit sa kasamahang palad, madali lang nawasak ng halimaw ang atake ni Skelly sa pamamagitan ng galamay nito. Kaya habang wala sa depensa si Skelly, nahuli ito sa galamay ng halimaw. Inutusan ng ating bida ang kanyang Purple Flame Candle Dragon upang iligtas si Skelly, kaya umatake ito. Ginamit nito ang kanyang Purple Blood Sky Flame, hindi naman ito nagumana sa halimaw, kaya bumuo din ito ng matalim na galamay upang pigilan ang atake ng Scarlet Dragon. Dahil dito, tinamaan ang Scarlet Dragon sa atake ng halimaw. Tumalon si Spring mula sa mataas na lugar habang mabilis niyang inassess ang sitwasyon. Alam niyang hindi sapat ang lakas ni Skelly at ng Purple Flame Candle Dragon para kalabanin ang halimaw na ganito kalakas. Pagdating ng ating bida sa lokasyon ng dalawa, sinabi niya na kailangan nilang magsanib. Sa sandaling yun, winasak ni Spring ang mga galamay ng halimaw para makawala ang kanyang mga alaga. Handa na siyang e-fuse ang sarili kay Skelly upang lalong lumakas at makalaban sila ng patas sa napakalakas na kaaway. Dahil dito, nag-fuse siya na ang tatlo. Matapos magsanib sina Spring at Skelly, biglang bumalat ang napakalakas na apoy sa paligid nila. Ibinato ni Spring ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Emperor Flame. Sumiklab ang maliwanag at naglalagablab na apoy na tumama diretso sa malaking halimaw. Sa lakas ng apoy, nagsimulang masunog at magliyab ang buong katawan ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas habang unti-unting kinakain ng apoy ang berdeng balahibo at mga galami nito. Ramdam na ramdam ang tindi ng Emperor Flame, isang apoy na sapat para durugin ang isang halimaw na nasa tuktok ng Void Cave Realm. Habang tinutupok ng Emperor Flame ang malaking halimaw, nagsimula itong mabiyak at maglabasan ng usok at apoy mula sa mga bitak ng katawan nito. Halos gumuho na ito, ngunit bigla itong kumilos. Sa kabila ng matinding pagkasunog, mabilis na naglabas ng maraming galami ang halimaw at ibinaon ang mga ito sa lupa at sa mga nakapaligid na gusali. Ginamit nito ang lakas ng mga galami para hilahin ang sarili at makatayo muli. Habang bumabangon, kumalat ang isang kakaibang enerhiya mula sa katawan nito na parabang sinusubukan nitong i-regenerate ang sarili, kusang nababawi ng halimaw ang lakas nito at pinipilit nitong labanan ang epekto ng apoy. Nang makagalaw na ito, brutal nitong sinugod ang mga nakapaligid na halimaw at inararo sila gamit ang mahahabang sungay at matitigas na galamay. Dahil dito, unti-unti na niyang inisip-sip ang mga halimaw para makarecover ito. Napansin ng bida na kakaiba ang mga galami nito, natuklasan niyang kaya nitong sumipsip ng star power, kaya hindi sapat ang Emperor Flame para agad itong lipulin. Sa kabila nito, hindi siya umatras, pinakawalan niya ang mas malakas na atake, tumindig ang apoy at bumuo ng dambuhalang pagbugso ng enerhiya habang inihanda niya ang Emperor Flame Demon Suppressing Feast, mula sa ere, ibinagsak niya ang naturang malupit na suntok pababa. Tumama ng diretso ang apoy sa halimaw, nabalot ito ng nakakasilaw na apoy habang napasigaw at napilitang umatras, halos hindi ito makagalaw dahil sa lakas ng atake ng ating bida. Pagkatapos mawala ng buhay ang halimaw, bigla na lang lumitaw ang 4 na tao sa halimaw. Mula dito, sumigaw ang Deputy Lord, nagtaka naman dito si Dao Zun, kung bakit nga raw nasa loob ang Deputy Lord sa loob ng katawan ng halimaw. Nagmamadali humingi ng tulong ang Deputy Lord kay Spring, umaasang iligtas sila mula sa panganib. Pinuna naman ng bida ang Deputy Lord, na parabang pinagtatawanan ang sitwasyon, sinabi niyang magaling pala itong tumakbo at nagtaka kung paano nito nagawang makarating hanggang sa loob mismo ng tiyan ng halimaw. Sinabi ng lalaki, mukhang inambus sila ng long-mustached giant mountain king beast sa labas ng lungsod at nahuli nito ang Vice Tower Master kasama ang grupo niya. Sinabi naman ni Dao Zun, mabuti na lang buhay pa sila, kapag nailigtas natin sila, mas malaki ang tsansa nating manalo. Sinabi ng Deputy Lord sa ating bida,
Ang tatlong kasamahan ko ay pawang nasa Ocean Realm, at ako naman ay umabot na sa Void Cave Realm. Tama, kapag iniligtas mo kami, ibubuhos namin ang buong lakas namin para tulungan kang labanan ang pag-atake ng mga halimaw. Nagtanong si Spring kay Senior Dao Zun, ano ang ginawa ng Deputy Tower Master at ng iba pa noong nagsimula ang Beast Tide, habang inaalis na nito ang kanyang Beast Fusion. Paliwanag ni Dao Zun sa ating bida, una, nagsimulang magtipo ng lakas ang Beast Tide sa labas ng lungsod, ninais ng alkalde na mapuksa ito agad para maiwasan ang mas malaking gulo, ngunit humingi ang Deputy Tower Master ng napakalaking kabayaran mula sa buong lungsod kapalit ng operasyon, hindi nila alam na magtatago pala siya sa lungsod at magpapakasarap, habang pinapadala naman niya ang daan-daang Beast Tamers mula sa ibang bayan para mamatay. Nang magsimulang lamunin ng halimaw ang mga tao namin isa-isa at tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon, nakita ng Deputy Tower Master at ng mga kasama niya na dehado sila, kaya tumakas sila. Tumutol ang Deputy Lord at ang mga kasama niya, galit nilang sinabi na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanila, giit nila, buong lakas silang lumaban at kung hindi dahil sa kanila ay matagal nang nasira ang lungsod, isinisipa nila na kaya lumakas ng husto ang halimaw ay dahil sa mahina umanong pamumuno ni Senior Dao Zun, at nagalit sila na sinisiraan daw ang isang alamat kahit na mababa lang ang ranggo ng nagsasalita. Nagliliyab sa matinding galit ang ating bida habang kinakaharap ang Deputy Lord. Sinabi niya na hindi lang ito nagnakaw ng yaman, kundi isa rin itong duwag na tumakas at iniwan ang kanyang tungkulin sa gitna ng labanan. Tinanong pa niya si Senior Dao Zun kung paano dapat parusahan ang mga tumatakas sa digmaan. Dahil dito, nagpanik ang Deputy Lord, agad siyang nakiusap, inamin ang kanyang pagkakamali, at humingi ng tawad. Ipinangako niya na ibibigay ang lahat ng kayamanan at star coins na naipon niya sa kanyang storage ring kapalit ng kanyang buhay. Ayon kay Dao Zun, ang mga tumatakas sa digmaan ay dapat parusahan agad ayon sa batas, pero nag-alinlangan siya dahil kung papatayin nila ang apat na legend, malaking kawalan nito sa lakas ng kanilang puwersa. Dito pinaliwanag ng ating bida at sinabi niya na hindi ito nauunawaan ni Dao Zun. Ipinaliwanag niya na minsan, mas kapaki-pakinabang pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Sinabi pa niya na sisiguraduhin niyang kahit patay na ang mga ito, magsisilbi pa rin sila sa bansa ng tapat. Dahil dito, naghanda na si Skelly na paslangin ang mga ito. Ngunit bago pa man niya ito magawa, bigla na lang nagkaroon ng malay ang halimaw, kaya tumilapon si Spring at Skelly sa ginawa nito. Gumawa ng paraan ng halimaw para makatakas. Gumamit ito ng matinding pag-ikot ng hangin at enerhiya mula sa mga gal-ami nito para lumikha ng malakas na puwersa. Dahil dito, nagsimulang gumuho at bumagsak ang malaking bahagi ng istruktura sa paligid, nagdulot ng sangkaterbang debris na bumagsak pababa, habang nagkakagulo at nahaharangan ng gumuhong bato ang mga tao, sinamantala ng halimaw ang pagkakataon upang tumakbo palayo at subukang makatakas mula sa labanan. Nagulat ang ating bida dahil buhay pa rin ang halimaw kahit dapat ay napatay na ito. Napansin niyang parang sumisipsip ito ng kapangyarihan ng mga alamat para manatiling nabubuhay, dahil dito, agad niyang tinawag si Skelly para sabay nilang tapusin ang kalaban. Kaya sa ganun, hinabol nila ito, habang si Skelly naman ay naghahanda ito ng kanyang malakas na atake. Nagalit at sumigaw ang Deputy Lord, sinabi niyang sila ang pumipigil para hindi tuluyang maabsorb ng halimaw ang kapangyarihan nila. Kaya hindi nito matalo ang bida kanina, pero dahil papatayin na raw sila lahat ni Spring, nagbanta siya na ibubuhos niya ang lahat ng natitira niyang star power sa halimaw para tulungan itong patayin si Spring. Galit na sinabihan ni Dao Zun ang Deputy Lord, binulyawan niya ito dahil hindi lang ito tumakas sa gitna ng laban, tumutulong pa ito ngayon sa kalaban, dahil sa ginawa nito, sinabi ni Dao Zun na nilalapastangan nito ang dangal at pangalan ng mga alamat. Pagkatapos nito, pinalabas na ng Deputy Lord ang buong astral power niya at ibinuhos ito sa halimaw. Dahil dito, mabilis na nagbago ang anyo ng halimaw, lumakas ito, naglabas ng matinding enerhiya, at naging mas mabangis at mas mapanganib kaysa dati.